Good morning guys. Sit lang, sit lang. Andito na tayo sa vet. I-check up muna si Austin kung fit siya dun sa surgery. Tapos pag fit siya, tutuloy na yung U-turn niya. Ayan pala si Austin. Kasi ito yung room. Malit lang siya. Hinihintay lang natin yung doktor. Kinakabahan ka na. Eh, ikaw may gusto, di ba? May neuter siya. Kasi pa nila ina-advise. Sabi nga, 6 months eh. Bota naman. 14 months na siya. Naantok pa yan. Ay, huwag kang pipipi dyan. No pipi. No. Ang pipipi. Tatanong din natin sa doktor kung ano yung mga gagawin natin after surgery kasi yun yung pinaka-importante. Kung paano yung buhat, bawal pa ba siya maglakad, ano yung mga bawal na pagkain, mga activity. Tapos yung problema natin, yung mahirap siyang pakainin. Tatanong din natin kung paano ma-address yung problema na yun. Or baka pagka after surgery niya, bumalik sa dati yung appetite ni Austin. Although pumayat siya ng point something lang. 12.4 0.1 kilo. Pero umaga kasi hindi pa kumakain, kaya goods pa yun. Bawal siyang kumain. Gusto kong bigyan ng dates pero bawal. Payong umulan. Sa surgery na si Austin guys. Sabi ng doktor, pretty much straightforward naman yung surgery. Safe naman, very minimal risk. Pasok mo tayo, umulan. So 847 yung estimate. Hindi yung ma-estimate. Yun yung talagang babayaran namin. 847. Tingnan ko nga yung estimate nila dati. Tapos, ang gagawin sa kanya, kinuha na si Austin, pinauwi na kami. Ang gagawin daw is parang physical exam. Make sure nila na fit daw si Austin. Tapos, blood works. Tama ba? Blood work? Blood work, physical exam para double check nila na healthy si Austin. Tama. Tapos may parang may insertion lang daw na gagawin dun sa incision na maliit. Incision maliit. Very minimal, wala naman bleeding daw. Ang lang dun is yung risk daw, yung kung allergic sa anesthesia. Pero tingin ko hindi niya first time kasi nung feeling ko nung pinatulan niya ng buntot. Oo, may anesthesia yun. Pag corgi, di ba pinuputulan ng buntot? Papi. Alangan naman na straight nilang puputulan. Kawawa naman yung papi. Kasi yun as in newborn sila nun Hindi, siguro yan. Pwede rin. Na-assume ko lang guys. Baka. Pero meron ang sabi ng doktor, meron siyang habang surgery, meron siyang kasama na technician na i-monitor yung vitals. Monitor yung vitals niya along the way, doon lang nakatingin. Kasi yun yung risk daw sa anesthesia. Tapos, pero very rare naman. Very rare daw. Nasaan yung aso nila? Hindi nila inano. Iniwan nila. Kawawa naman. Iniwan nila yung aso. Yata. May sakit. Tapos, parang 10 to 15 minutes lang pala yung surgery. Mabilis lang, no? Kala ko mag-i-stay yata pa rin siya dyan kasi ma-monitor nila. Kala ko 1 oras o 2 oras. So, after ng surgery niya, mag-i-stay pa siya dyan. Ma-monitor nila. Tapos pipick upin namin siya. Tatawag sila ng mga 12? After lunch. Afternoon, basta after lunch. So, uwi na tayo guys. Kasi may work pa ako ng 9 o'clock. Tapos yung problema pala dun sa sa pagkain niya,
Ang ginagawa kasi namin, yung yung food niya, nilalagyan namin ng chicken, ng liver bites. Huwag daw gawin yun, ang sabi ng doktor, as boring as possible. Pag hindi pa daw siya kumain, haluan namin ng wet food, which is yung sinabi ko kay Leslie. Like, Ba, konti lang, like, ihalo isang kutsara lang, siguro. Parang i-coat mo lang yung mga i-coat ko, favorite. isang kutsara. So, yun ang suggestion niya. Magtingin na tayo ngayon. Anong oras na ba? 8:21. 8:21. Saan tayo magtitingin? Anong bukas? Sandali, anong bukas? Titingnan ko. So, titingin na tayo ng wet food. Baka sa Walmart, mas mura. Men's pet. Titingin tayo ng wet food, guys. Maaga pa kasi. Itong clinic naman na to is mga 5 minutes lang sa bahay. 9 o'clock ang trabaho ko, pero flexible naman. Minsan nga, nag-extend pa ako. Open na Walmart. Sa Walmart na lang kasi may mga nakita kong sige, food dun. Kaso umuulan eh. Tara, saglit lang. Tara, saglit. Dito na tayo sa Walmart, guys. Pag nagkaanak tayo, dito na lang tayo bibili ako para mura. Huwag na mga branded kasi mami, lalaki. Lalakihan niya lang. Tapos ano pa? Makapya lang yun, makapya. Baka mawala niya o something. Makapya lang yun. Dumaan tayo dito sa favorite na ano ko ah. Wala naman. Tingin ko ba? Hindi, wala naman akong bibili. Saka na ako bibili, guys. Pero tara, dog food muna. Ito na. Okay na to, itatry lang. Kaya may notice ah. May notice sila. Ayaw doon ni Leslie yung Caesar. Hindi daw maganda. Ang tinitignan niya ito. Yung frozen na wet food. Parang laki. Saan mo lalagay yan? Parang mas okay dun sa akin. Mamaya na lang tayo. Saan? Kasi dun yung mga ano yung Royal Canin Hills na. Saan nga? Sa pet store. Pet store? Anong pet store? Pet Value? Saan? Kaso 9 pa. Wala na. Mamaya na lang. Ano? Ayos yung bukan yung Nutro. Ano ba itong Nutro? Ewan ko. Ayaw ni Leslie yung ayaw ni Leslie yung mga pedigree, yung mga Purina, yung mga Caesar. Chipay daw kasi. Hindi, saka hindi daw maganda. Hindi maganda. Ito parang okay. Kaso dapat ilipat natin sa container yan. Ito neutro. Baka meron sa Amazon. Wala tayong nabili sa Walmart kanina, guys. So, nandito tayo sa Pet Value. Canadian owned, kumbaga. Titingin tayo ng wet food ni Austin. Ito. Hindi ba yan? Tingnan natin. Dapat made in Canada. Buy 4 get 2 free. Oh. Tingnan natin. Baka nasa kabila. Tara, tingnan natin sa kabila. Ito ang naka-promo. Buy 4 get 2. Bibilan pa namin ng chew. Gastos naman. 850 na. Tapos bibilan pa. Naghihirap na ako ha. Naghihirap na ako. Sabi ko naghihirap ako, hindi man ako nagbabayad. Hindi, ito oh. Ay, hindi, mga ano na yata dito. Cut na. Dito yata. Ay, hindi, mga cat food dito. Ito guys, mga cat food. So, doon tayo dapat sa dog food. Wet dog food. Ayan oh. Save. 25 Ano yan? Isa lang? Hindi, mukhang dalawa. Skin ko, turkey. Yan, gusto niya yan. Plus, wala bang malaki yan? Mukhang dalawa. Pati dito, mas mura buy to get ano? US yan, open farm. O US ba yan? Wag natin biling yan. Paano mo malalaman kung Canada?
Buy one. Ayo, ito pala. Yan, kahit mas mahal ng konti, bili tayo. Basta made in Canada. So yan na yan, okay na yan. Ito na kaya? Hindi ko alam, marami kasing flavor for chicken, iba-iba, sensitivity. So ano yan? Para siyang paste. Ganyan. Paste, tapos? I-halo natin sa wet food. Gustuhan kaya niya? Hindi ko alam. Tingnan natin. Tara. Pero Dito na tayo sa vet, guys. Hinihintay na lang natin sa Austin. Pinuha na nila. Welcome back, my baby. Welcome back. May nakasulat pa, My name is Austin. I just had surgery. So, dito siya, guys. Natanggalan siya ng balls. umiyak siya. Umiiyak. Tapos, sinuero yun no? Nakita niyo may pasa. Nagpasa. Pagkita mo kay Mami Leti yan. Para magalit siya. Mami Leti, kawawa naman umiiyak, Mami Leti. Nagwawain po yung baby. Pinainom na namin siya na. Tama na. Pinainom ka na ng pain medication. Kawawa naman. Kanina pa yan nakatayo. Kasi nga, nung bababa siya or uupo, masakit. Nasasaktan yata. Hindi naman daw yata masakit. Discomfort. Ayun, narinig yung ba nagwawain? So guys, kailangan natin ipet kasi nga kawawa naman. Austin, no, okay lang my baby. Okay lang, okay ka lang. It's okay. Kailangan pet natin si Austin. Kawawa naman. It's na, okay lang baby. Nagwawan. So guys, recovery day na ni Austin. Kawawa naman. Nagwawine. May dalawang meds yung binigay. Yung isa is gagamitin daw, parang liquid siya, good for 4 days lang gagamitin. Tapos meron yung meloxicam. Same nung gamot ko Pantao. Ito yung for discomfort daw. Saka pag tinake niya daw yan, makakatulog siya. Ang sabi niya, yung liquid daw is once a day lang. Tapos yung tablet, parang maximum of 3 times a day. Maximum lang yun, maximum. Kasi depende daw yun kung sobrang kulit niya or talagang takbo ng takbo. Ibigay mo daw yun para mag-relax siya at makatulog. Bawal pa kasi niya mabinat. So guys, tignan natin yung recovery ni Austin. Tingin naman namin okay naman. 5 days, 4 to 5 days.